Good day everyone. Today, ang lesson natin ay cube of binomial. Pag sinabi po nating binomial, ibig pong sabihin dalawang term ang pinag-uusapan, two terms. Pero pag sinabi po nating cube, ito po ay 3 times po nating minumultiply ang isang term. Halimbawa po, mayroon akong given na 3 cube. That means, hindi po yan 3 times 3. Ibig pong sabihin yan, yung base natin na 3, multiply natin sa sarili niya ng 3 beses. So, 3 times 3 times 3 is equal to 27. Another one is 2 cube. Pag sinabi pong 2 cube, hindi po yan 2 times 3. Ibig pong sabihin ng 2 cube, 3 beses natin imumultiply yung 2. 2 times 2 times 2 is equal to 8. So, ganun lang po siya. So, tandaan, pag sinabi po natin cube of binomial, 3 beses po natin imumultiply yung given binomial. Parang katulad lang din siya ng process sa square of binomial, pero sa square of binomial, ito po ay 2 beses lang imumultiply yung given binomial. Okay? Okay, halimbawa po, multiply natin x plus 3 cube. Ang basa po dito, x plus 3 cube. Nakita nyo yung 3 dito. That means 3 beses natin imumultiply yung x plus 3 sa sarili niya. Okay? So, tandaan na, pag cube of binomials, 3 beses imumultiply yung binomial sa sarili niya. So, meron tayo dito ang given na x plus 3. So, sir, meron po bang methods on how to multiply binomials by 3 times? Yes, meron tayong dalawang method o may dalawang method akong ituturo sa inyo para ma-solve natin yung cube of binomial. Una ay yung FOIL method. Yung pinakamadalas natin at lagi natin ginagamit ay yung FOIL method. So, ibig sabihin, magpo-FOIL method lang tayo hanggang mas multiply natin ng 3 beses yung given binomial. And then, yung pangalawa, ang gagawin po natin ay yung formula. So, unahin muna natin yung FOIL method. Tignan po ninyo, kayo ang mag-decide kung saan kayo nadadalian. Kung FOIL method ba o yung sa formula. Pero, ang goal lang natin dito is makuha natin pare-parehas yung tamang sagot. So, gawin natin yung okay. So, gawin muna natin yung square of binomial. 2 beses muna natin i-multiply yung x plus 3. So, lagay natin x plus 3 times x plus 3. Gamitin natin yung FOIL method. X times x, ang lalabas po ay x squared. X times 3, 3x. 3 times x, 3x. And then 3 times 3, 9. Nagets po ba? Okay. So, balikan nyo na lang yung video or i-rewind nyo na lang kapag hindi nyo nagets kung paano i-multiply. Pero, sana nagawa nyo na yan at naiintindihan na dahil madali lang naman po yung FOIL method at ilang beses na po natin ginagawa yung FOIL method sa lahat nung activity natin last time. Okay? So, ang gagawin po natin is simplify natin yung middle term which is yung 3x plus 3x dahil parehas silang positive. Ang gagawin po natin ay plus. So, x squared plus 6x plus 9. Okay po? So, yan po yung product ng dalawang x plus 3. Tapos na po ba tayo? Hindi pa. Kasi, ilang beses natin imumultiply yung x plus 3? 3 beses. Kasi po, ang sabi ay cube of binomial. So, yung answer natin na x squared plus 6x plus 9 ay imumultiply pa natin sa x plus 3. Ganyan po. So, ibig sabihin, meron na tayong dalawa. Ito yon. And then, i-multiply pa natin ng isang beses sa x plus 3. Sir, FOIL method pa rin po ba yung gagawin? Yes. Pero, yung FOIL method ang gagawin natin, distributive property pa rin po yung ginagawa natin. So, ibig sabihin, itong x, i-distribute natin dito sa x squared, sa 6x, at sa 9. Ganun din po yung 3. Okay? So, unahin muna natin yung x. X times x squared. Gagawin lang po dyan, product rule. Kakopy natin yung x, may 1 dito, and then may 2 dito, ipa-plus natin. 1 plus 3, 1 plus 2
3. Okay? So, meron na tayong x cubed. Na multiply na natin yung unang term. Multiply natin yung pangalawang term. X times 6x. So, since na ano po sila, like terms, may 1 tayo dito sa x at meron tayong 6. 1 times 6, 6 pa rin. And then yung x times x, x squared na po siya. Nakakasunod ba? Next, multiply po natin yung x times 9. So, ganun lang po siya. X times 9 is 9x. Tapos lang po natin i-multiply yung x doon sa trinomial. Gagawin naman po natin, i-multiply naman po natin yung 3. 1 by 1 or distributive property pa rin ang gagamitin natin. So, 3 times x squared is 3x squared. 3 times 6x is, multiply nyo lang po, 3 times 6, 18. And then, copy yung x. And then, 3 times 9 is 27. Make sure lang na na-multiply ng 1 by 1 yung mga given. Okay? Dapat po, kapag nag-multiply kayo, ang makukuha nyong sagot ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero hindi pa yan yung final answer natin kasi kung mapapansin po ninyo, meron tayong like terms. Diyan. Ang like terms po natin ay yung 6x squared, 3x squared. So, isi-simplify po natin yan. So, dahil parehas silang plus, i-add natin. And then, may makikita pa kayong same term or like terms, which is yung 9x at saka yung 18x. So, ang gagawin natin is simplify natin siya. So, ang gagawin po natin, copyhin lang po natin tong x cubed. Yung 6x squared, ipa-plus natin doon sa 3x squared. So, 6x squared plus 3x squared. Dahil nag-add na tayo ng monomial, tandaan, pag nag-add tayo ng monomial, yung numerical coefficient lang yung ating i-add. Pero yung literal coefficient o yung variable, kokopyahin lang po natin. So, 6 plus 3, 9x squared. So, bakit po naging 9? 6 plus 3, 9. Copy yung x squared. Next, yung same term naman ng 9x at saka 18x. So, numerical coefficient lang din po ang i-add natin. 9 plus 18 is 27. Then, copy po yung x. Okay? Then, wala naman po itong ka-like terms, kaya ika-copy lang po natin. So, ito na po ang final answer. X cubed plus 9x squared plus 27x plus 27. Okay, so gawin natin another example po tayo para mas lalo nating maintindihan. So, meron akong given dito na x minus 5 cube. Ano ang basa? X minus 5 cube. Okay, so pag sinabing cube, minumultiply natin yung given binomial ng 3 beses. So, gagamitin pa rin po natin yung process na FOIL method or distributive property. So, ibig sabihin, 2 beses muna natin i-multiply yung x minus 5. So, gawin natin x minus 5 times x minus 5. So, ang gagawin lang po natin is FOIL method. X times x is x squared. Very good. X times negative 5, it should be negative 5x. Very good. And then negative 5 times x is negative 5x. And then negative 5 times negative 5, what would be the sign of our answer? Very good. That should be positive 25. Tandaan, pag dalawang negative na ang minumultiply, the sign would be positive. Now, are we done? Hindi pa po. Kasi po, ang gagawin po natin is simplify pa yung middle term. So, yung middle term po natin, kung napapansin ninyo, parehas ang sign. Sabi ko dati, or last time, pag ang gitna natin ay parehas ang sign, parehas na positive or parehas na negative, i-add po natin. And then, susundin natin yung sign ng kung ano yung ina-add natin. Kung parehas positive, positive ang sagot. Kung negative, parehas, negative ang sagot. Pero kapag ang given na sign sa gitna ay magkaiba, minus po ang operation, then follow the sign of the biggest number. Okay, so ang gagawin po natin is i-add natin yung ating middle term. Bakit?
dahil parehas po silang negative. Okay? So, meron tayong x squared. Yung negative 5x minus 5x, that should be very good, negative 10x. Bakit naging negative 10x? Parehas po sila ng sign na negative, i-add. At dapat negative din yung sign. 5 plus 5, then copy yung x. Then, i-add po natin yung 25. Okay? Now, tapos na po ba tayo? Nope. Hindi pa po tayo tapos. Dalawang beses lang pa lang po natin na multiply yung x minus 5 sa sarili niya. So, yung given natin na x squared minus 10x plus 25 ay imumultiply pa po natin sa isa pang x minus 5. Okay? So, dito, pagaganahin po natin yung distributive property. Sa distributive property, 1 by 1 pa rin po natin iminumultiply yung given doon sa trinomial. So, yung x, imumultiply natin sa x squared minus 10x plus 25. Then, after that, yung negative 5, imumultiply din po natin 1 by 1 sa x squared minus 10x plus 25. Okay? Wala pong kahirap-hirap yan. So, umpisahan po natin x times x squared. Product rule. X, ikakopy po natin dahil may 1 dito at may 2 dito. I-add lang po natin. 1 plus 2 is 3. Tandaan, x times x squared is x cubed. Okay? Next, x times negative 10x. May 1 tayo dito. Meron tayong 10 dito or negative 10. 1 times negative 10 is negative 10 pa rin po. Then, x times x is x squared. Gets po ba? Okay? Next, x times positive 25. So, ang sagot po, x times positive 25, 25x. Okay po tayo dyan. Next, yung negative 5 naman po ang imumultiply natin ng 1 by 1 or i-distribute lang po natin yung negative 5 doon sa given trinomial. So, negative 5 times x squared is negative 5x squared. Okay? Next, negative 5 times negative 10x. Unahin muna po natin yung sign. Ano kaya magiging sign ng ating sagot? Negative times negative, that should be positive. Very good. Next, 5 times 10 is 50. Then, ikakopy lang po natin yung x. So, negative 5 times negative 10x is positive 50x. Okay? And then, last na. Okay? Negative 5 times 25. Magkaiba po ng sign yung minumultiply. Ano po yung magiging sign ng sagot natin? Ano kaya? Very good. That should be negative. Okay? So, 5 times 25 is 125. Okay? So, negative 5 times 25 is negative 125. Now, tignan pong mabuti yung nakuha nating sagot. Hindi pa po yan yung ating final answer. Kasi po, yung middle term ang isi-simplify po natin. Now, kung mapapansin nyo po, 4 po yung nasa middle term natin. Ibig sabihin, may dalawa dyan na magkamuka at dalawa pang magkamuka. Okay? So, dalawa po yung like terms natin dyan. Sa tingin ninyo, sa gitna, ano po kaya yung like terms natin? Ito po yun. Alin dyan yung like terms? Okay, ang like terms po dyan ay yung negative 10x squared at yung negative 5x squared. Kaya hindi po ang magka-partner ay yung 25x at saka yung 50x. Kung mapapansin po ninyo, parehas naman po silang negative at parehas naman pong positive. So, magkakaparehas yung sign nila. So, ang gagawin po natin ay add. Tandaan, pag nag-add po tayo ng monomial, kailangan lang po natin i-add yung numerical coefficient and then copy the literal coefficient. So, unahin po natin i-simplify ay ikakopy po natin itong x cube dahil wala naman po siyang magkaparehas or like terms sa ating given. Now, i-add po natin yung negative 10x squared at yung kapartner niyang negative 5x squared. Negative 10 at saka negative 5 parehas, i-add po natin. So, ito ay magiging negative 15 and then ikakopy po natin yung x squared. Okay? Next, isi-simplify naman po natin yung 25x at saka yung 50x. Parehas ba silang ng sign?
Okay, very good. Parehas naman po silang positive, kaya po ang gagawin natin ay add. So, 25 plus 50 is 75. And then, kakopy lang po natin yung kanilang variable or literal coefficient. And then, yung negative 1 to 5, ilalagay lang po natin sa dulo. Dahil wala naman po siyang ka-like terms. So, our final answer is x cubed minus 15x squared plus 75x minus 125. Naiintindihan po ba? So, madali lang po siya. Tandaan, okay lang pong gumamit ng FOIL method at pwede rin pong gamitin yung formula. It's up to you. The main goal of our lesson is to get the correct answer. Kahit po iba-iba tayo ng solution. Okay? So, ngayon, ang ituturo ko ay yung formula to get the cube of binomial. Kanina, ang tinuro ko is yung process ng FOIL method. Sabi ko sa inyo, pwede natin gamitin yung FOIL method at pwede rin natin gamitin itong formula na to. So, sa formula na to, kailangan lang natin hanapin yung value ng A at value ng B. So, yung A, yun yung first term ng ating binomial. And then yung B, yun yung second term ng ating given binomial. Now, meron tayong dalawang formula dito na available. So, gagamitin natin itong formula na to depende sa ano yung given operation ng binomial. Kung ang given binomial natin ay plus, ito po ang susundin natin. Ang sign niya ay puro positive. Okay? So, a cubed plus 3a squared b plus 3ab squared plus b cubed. Okay? Pero, kapag ang given operation ng ating binomial ay minus, automatic po ang gagamitin natin ay ito. Ang pinagkaiba lang po ng dalawang given formula is yung sign. Sa plus na given operation ng binomial, puro positive yung sign. Pero sa minus po, kung makapapansin ninyo, alternate po yung sign. Isang negative, positive, negative. Okay? So, ganun lang po. So, kanina, ang example natin is yung x plus 3 cube. Tama po? So, ang gagawin natin, tingnan natin kung pares yung makukuha nating sagot kapag ginamit natin yung formula. At titingnan natin at titignan din ninyo kung ano yung mas madali, yung FOIL method ba o yung formula. Okay? So, tingnan mabuti at makinig ng mabuti para makita ninyo kung saan kayo mas komportable. Tandaan, okay lang kung ano yung gustong gamitin, FOIL method or yung itong formula na to. It's up to you. Ang goal lang natin is magkaroon ng pare-parehas na sagot. Kahit magkakaiba po yung way of solution natin. Okay? So, simulan natin. Kung positive ang ating given operation sa ating given binomial, ang gagamitin natin ay yung nasa taas. So, copyin muna natin yung formula. A cubed plus 3a squared b plus 3ab squared plus b cubed. Okay? So, yan po yung formula. The first thing you need to do is to identify what is the value of a and what is the value of b. Tandaan po, pag sinabing a, yun po yung unang term ng ating given binomial. So, ang a natin dito ay x. And then yung b natin, that is the second term of the given binomial. Sa given binomial natin, ang second term ay yung 3. So, ang a natin ay x, ang b natin ay 3. All we have to do, kung meron na tayo o nasulat na natin yung formula, ang gagawin lang po natin is to substitute the value of a and the value of b to the given formula. So, gawin po natin. So, parenthesis muna tayo. Ano po ang value ng a? X. Then, lagyan natin ng cube. Kokopyahin nyo lang po yung kung ano yung nasa formula. Sundan. Ito, copy natin yung 3. Yung a, papalitan natin ng x. And then, yung squared, lalagyan natin sa labas ng parenthesis. And then, yung b, ano ba yung b? 3. Okay? Next, plus. Kopyahin po ulit yung 3. Value ng a, x. Value ng b, 3. Square. Okay? Plus, ano ulit ang value ng b? Very good. 3. Cube. Okay? Dahil po may cube dito. Now, so ano pong gagawin natin kung tapos na po natin i-substitute lahat
ng value ng A at value ng B doon sa given formula. All we have to do is to simplify one by one. Okay, so one by one po siya. Unahin natin tong x raised to 3. So, ito, ibig sabihin ng x cube, tatlong beses natin imumultiply yung x sa sarili niya. Di ba po? Ang x times x is x squared. Tapos, imumultiply pa sa isa pang x, that is x cube. Okay? So, tandaan po pag yung x minultiply ng tatlong beses, the answer is x cube. Now, punta po tayo dito. Ito pong susunod na term. Yan, isang set po yan. Okay? So, ang gagawin natin para hindi kayo malito, unahin muna po natin yung numbers. Alin dyan yung numbers sa ating given? Etong 3 at yung another 3. So, yun po yung imumultiply natin muna. 3 times 3, the answer is 9. Very good. Next, x raised to 2 or x squared. Yan. So, dalawang beses imumultiply yung x. X times x is x squared. Okay, very good. Next, ito po, another set. Yan, another set po yan. So, ang gagawin po natin is, uunahin po yung number. So, yung number ay may exponent. So, 3 square. Hindi po yan 3 times 2. Ibig pong sabihin yan, dalawang beses imumultiply yung 3 sa sarili niya. So, 3 times 3 is 9. So, ito, 9 daw yung sagot dito. 9 yung sagot dito. Then, meron pa tayong isang number doon. So, ang gagawin po natin is imumultiply natin yung sagot natin dito sa 3 square doon sa unahan. So, 3 square is 9. Then, pag minultiply po dito, the answer is 27. Ulitin po natin 3 square is 3 times 3 is 9. Then, minultiply yung 9 dito sa unahan. 9 times 3 is 27. Nagets po ba kung paano nakuha yung 27? Okay, next. Yung x, dahil wala naman pong mas mataas sa 1 doon sa given exponent, kokopyahin lang po natin. Okay? And then last one na tayo. 3 cube. O, anong ibig sabihin ng 3 cube? 3 times 3 lang ba yan? Okay, very good. Pag sinabi pong 3 cube, ibig sabihin ang gagawin po natin ay tatlong beses natin multiply yung base, which is yung 3. So, 3 times 3 is 9 times 3 again, it should be 27. Okay? So, kung mapapansin ninyo, wala na tayong sinisimplify na like terms katulad nung sa FOIL method. So, sa FOIL method, nagsisimplify tayo ng middle term. Pero dito, automatic na po na 4 lang yung makukuha natin na term. Yun na po yung pinakasagot. So, nagets po ba? So, ang ating final answer is x cubed plus 9x squared plus 27x plus 27. Okay? So, sa tingin ninyo, ano ang mas madali? Yung formula o yung FOIL method? So, it's up to you. Okay. So, gawin naman natin paano kung ang given binomial ay minus. So, kanina, meron akong given example sa number 2 na x minus 5. So, tandaan, pag ang given operation po ng ating binomial ay minus, ang susundin nating given formula ay ito. So, kung mapapansin niyo parehas lang din siya doon sa addition, pero ang pinagkaiba lang is alternate yung kanyang sign. Positive, negative, positive, negative. So, ganun lang po yung pattern kung paano matatandaan yung formula. So, a minus b cube must be used the formula of a cube minus 3a squared b plus 3a b squared minus b cube. Tandaan po, pag sinabing cube, 3 times pong imumultiply yung given binomial. Okay? So, gawin natin, x minus 5. So, ito yung formula, di ba? Kopyahin lang po natin yung formula, a cube minus 3a squared b plus 3ab squared minus b cube. Okay? So, lagi pong titignan kung ano yung formulang gagamitin. Now, sabi ko kanina, to get the answer, all you have to do is to identify first what is the value of A and what is the value of B. Always remember, pag sinabi pong A, the first term of the given binomial, and that is X. And then B, ano po ba yung B natin? That is 5. Very good. Now, gagawin po natin, pag na-identify na po natin yung ating given A and B, we need to substitute all those value to the given formula. Okay po? So, ang A po natin ay X
cube minus. Copy natin yung 3. Ano po yung a natin dito? X po ulit. Then, lalagyan natin ng squared. Ano po yung b natin? That is 5. Okay? Next, plus. Copy yung 3. Ilagay yung a. Ang a po natin ay x. And then, ano po yung b? Parenthesis, 5. And then, may square. Lalagyan din po natin ng square. Minus. B. Ano po yung B natin? 5. Wag lang pong malilito. Okay? Then, cube. Now, tapos na po natin i-substitute lahat ng ating given A and B doon sa formula. All we have to do is to simplify. Simplify na po natin one by one, set by set. Okay? Ito po yung unang set. X cube. Sabi ko sa inyo kanina, pag minultiply natin ng 3 beses yung x, ang lalabas po ay x cube. Okay? Next, sisimplify naman po natin itong another set. Okay? So, sa another set, always remember, unahin po natin yung ating given numbers. Okay? Minus muna, lagyan natin ng negative or minus. 3 times 5 is 15. Very good. So, 3 times 5, 15. Okay? And then, x squared. Dalawang beses natin i-multiply yung x. X times x is x squared. Okay? Naintindihan po? Nagagets po ba? Now, punta po tayo sa another set. So, sa another set, unahin po natin yung sign. Kung plus to, lagay natin plus. And then, unahin po natin yung numbers. Ito munang 5 square. Okay? Ang 5 square, hindi po yan 5 times 2 ha. Pag sinabi pong 5 square, dalawang beses i-multiply yung 5. Okay? So, 5 times 5 is 25. And then, yung 25 na sagot mo, i-multiply mo naman doon sa unahan, which is yung 3. So, 25 times 3 is 75. Okay? And then, kakopy natin yung x. Okay? And then, last na, minus yung 5 cube. Ano po ba yung 5 cube? 5 times 3 ba yan? Hindi po yan 5 times 3. Ito po ay 5 times 5 times 5. The answer is 125. So, kung babalikan po ninyo yung sagot natin kanina, parehas lang po ang makukuha nating sagot. So, it's up to you kung ano pa ang gagamitin ninyong way to get the product of cube of binomial, kung FOIL method ba or itong formula. Thank you!